Magandang umaga. Ito po ang Mike Abe Live. Sabay na yung napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayong araw po ng Friday, February 21, 2025. Good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kabayan sa ibayong dagat, mga overseas Filipino workers, mga Pilipino nagbabakasyon kasi winter pa sa kanila. Kamusta na po kayo? Basta merong pagmamahal, pagmamalasakit, sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Marcos. Sama-sama po tayo dahil ang mga balita rito sa Mike Abe Live ay mga balita mula sa Office of the President sa loob at labas ng ating pamahalaan. Yan lang po kayo, Friday na naman at papasok ang weekend, pero trabaho pa rin. Yan ang ating pinaghahandaan. Naku, kahapon may mga bagong pinanumpa, merong outtaking kahapon sa mga bagong promote na mga membro, opisyal ng ating military, Armed Forces of the Philippines, General at saka mga flag officer na pinangunahan nga po mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon nga po ito, kinilala ng Pangulo ang kanilang hindi matatawaran na serbisyo sa bayan at kontribusyon upang mapabuti raw ang organisasyon ng kanilang kinabibilangan. Samantala, pinatitiyak din po ng Pangulo sa AFP na isang maayos, mapayapa at idadaos or paparating na national and local election ngayon pong Mayo. Ibig sabihin, kailangan mapayapa, kapanipaniwala at paghandaan. Congratulations and good luck sa ating pong mga bagong mga opisyal, promote sa posisyon, promote sa trabaho, pati sa sweldo. Di ba? Good morning sa ating mga general. Hindi lang po sa military, pati sa pulis at lahat ng law enforcement agency. Sa iba nating mga balita, 6 na minuto na kaagad makaraan ng alas 9 na umaga, Senate Minority Leader Coco Pimentel hiniling kay Senate President Chis Escudero na ipatawag ang isang caucus, o pagmi-meeting, mag-uusap-usap sila na para o mga senador para desisyonan na kung magsasagawa sila ng special session para nga po sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat anyang bigyan ng aksyon ng mga senador ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ini-act na or nakarating na ito na po sa Senado. Ayon kay Senador Coco Pimentel, iprioridad, unahin ang impeachment at isang tabi ang kampanya. Naku, naloko na. Hindi pala pwedeng, nangangampanya kami sa kanaan trial. Hindi pala pwede. Kasi obligasyon na trabaho ng mga senador ang trial kaysa kampanya. Kaya yung mga re-electionist, naku, lagaring hapon kayo. Trial sa araw, kampanya kayo sa gabi. Good luck, kasi hindi pwedeng ipagpalit ang inyong kampanya kasi yan ay personal. Hindi yan para sa bayan. Ang para sa bayan ay trial kasi yan ay mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Sumampa naman po sa nasa 56.37 billion. Naku, laki na nito. Ang kabuuan daw po na halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Ayon sa PDEA, nagmula ito sa higit 97,000 na mga anti-drugs operation nitong July noong 2022 hanggang katapusan ng Enero ngayon nang masabat ng mga shabu at iba pang illegal na droga na umaabot naman po ng 7,000 na kilo nang sinundan pa ng mga cocaine, ecstasy, 1,200, 1,021, ang laki nito 0.22 na piraso daw po o iba-ibang lugar, pieces ng marijuana, na umabot naman ng 6,247 grams ba ito o kilo. Kaugnay nito, umaabot na rin po sa 131,000 ang mga naaresto kung saan 8,404 naman ang mga itinuturing na high value target. Nasa 29,390 naman po ang mga idineklarang drug clear na mga bansa sa bansa. Ibig sabihin, mga barangay sa buong bansa. Ayan. So, matindi po ang kampanya. Pero ang magandang balita dito sa war, hindi naman war, kung hindi laban sa drugs, ay walang casualties.
walang natutukhang, wala hong human rights violation. Pero nagtatagumpay ang ating mga otoridad. Hindi katulad nung nakaraan, tukhang dito, tukhang doon. Kaya ngayon, ay may problema sa ICC. Easy. Talaga hong ganun eh. Kanya-kanyang diskarte. Tama po ang posisyon ni Pangulong Marcos at ang kanyang policy. Rule of law. Ayan, pairal ang batas. Hindi pwedeng human rights violation. Ayan. J. Magdagala, meron muna tayong report mula sa Radyo Pilipinas, Rizal High School sa Pasig City, naghigpit sa seguridad. Bakit? Matapos ang insidente ng pananaksak. Bakit merong ganyan? Nakinasasangkutan daw po ng estudyante na naman. Bakit may dalang patalim ay estudyante? Ano ito? Narito po ang live report. Yes, partner. Ano daw? Wala Sandali po at nawawala si J. Dagala. Anong nangyari dyan? Pero tandali, kung sino man po ang principal dyan at ayusin nyo, bakit may patalim yung bata? Bawal yan. Dapat ballpen, lapis lang ang dala niyan. Notebook. Try again. J. Good morning. Ayaw talaga, ha? What happened? Kahapon pa yan, may mga sumasabi. Wala eh. Pabugso-bugso yung boses. Hello ka rin. Anong hello? Hindi ako hello. Ayusin nga muna niya. Pambirang buhay ito. Magagalit si Secretary Ruiz nito. Uupo pa lang eh. Sumasabit-sabit na kayo. Secretary Ruiz, ayusin mo nga ito. Hindi pa nga nakakapanumpa si Secretary. May problema na tayo. Anyway, tuloy tayo sa ating mga balita. Pasensya na po, ganyan ho ka talaga ang programa pag live. Kailangan buhay. Pagka mali, correct natin. Importante, buhay ang mga balita. Hindi ho ito katulad ng ibang program na kwento-kwentuhan lang. Sinisiin ng Philippine Coast Guard or PCG. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4. Sandali, hindi pa mapapasok sa atin yan? Meron nagbibilang para nasa peryahan. Ano ba kayo? Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ginagawaan niyang pagtatakip ng nakaraang administrasyon sa tunay na sitwasyon ng West Philippine Sea. Dahil para isipin anya noon na mas marami at noon ay mapayapa at sa lahat anya sa naturang karagatan. Matindi ito. Anya pinapaniwala daw po ang mga Pilipino na maayos at nakontrol ng dating administrasyon ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Dahil 3 insidente lamang anya ang panggigipit na naiulat mula noong 2016 hanggang 2022. Ayan, lumalabas pala, mas maraming karahasan ang ginawa ang China sa West Philippine Sea noon. Pinagtakpan lang. Hindi katulad ngayon na open sa publiko at inaamin pa ng Coast Guard ang karahasang ginagawa ng China. Ayan. So, ibig sabihin, mas okay ngayon kasi walang itinago. Yan ang gustong palabasin ni Commodore Tariela. Noong araw, pinagtatakpan kasi ang dating kakampi nila ang China. Ay ngayon, naninindigan si Pangulong Marcos na matino ang ating gobyerno, rule of law, walang taguan, ang katotohanan at ang dapat malaman ng mamamayan. Ayan. Pinaigting po ng Philippine Red Cross, PRC, ang kanilang laban sa dengue campaign o kampanya laban sa dengue sa gitnaan niya ng tumataas na kaso nito sa bansa. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwen Pang, Gwen Pang, nakapagsagawa daw po ng 15 chapters ang PRC ng mga community level dengue prevention activities. Ayan. Para ho sa pag-iwas sa dengue lamok. Ayan, mabuti lang at ma-okay itong Philippine Red Cross. Sana all, kumilos-kilos ho tayo dahil may mga casualties na, may mga namatay na po at kabataan pa naging biktima ng kagat ng lamok. Ayan. 14 na minuto na po makaraan ang 9:00 ng umaga. Sandali lang Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Malaki ang mawawala sa inyo. Magbabalik pa ang mga balita, siyempre sa pagbabalik ng Mike Abe Live.
Balikan na natin ang mga balita at sana okay na si Jay Magdagala, Radyo Pilipinas. Meron daw nakapasok na patalim mula sa estudyante dyan sa Rizal High School sa Pasig. Anong nangyayari dyan? Pakinggan natin ang detalye. Sana okay na. Live report. Partner, magpupulong ngayong araw ang Child Protection Committee ng Rizal High School para talakayin ng mga susunod na hakbang kaugnay na nag-viral na video ng pananaksak sa dalawang estudyante ng paaralan ng mga kapwa nila mag-aaral. Sa isang pahayag, sinabi ni Rizal High School Principal Richard Santos, nauunawaan nila ang bigat ng sitwasyon at kung gaano ito naka-aapekto sa kanilang komunidad. Bukas din sila anya sa anumang investigasyon upang bigyang linaw ang mga usaping bumabalot dito. Upang masigurong ligtas ang kanilang mga mag-aaral, pinagtingnan ng paaralan ang kanilang security at safety measures sa oras ng uwian ng mga estudyante. Kabilang na rito ang pinaraming mga tauhan ng mga barangay at pulisya. Gayun din ang pagpapaigting ng police visibility sa paligid ng paaralan. Magpapatupad din sila ng inspeksyon sa mga bag ng mga estudyante simula ngayong araw na ito sa mga papasok at palabas ng paaralan. Samantala, papasok lamang na balita, partner, nakauwi na sa bansa ang labi ni Police Colonel Pergentino Malabed, ang pulis na namastawi matapos ang bangga ng eroplano at army helicopter sa Washington, D.C. At ito'y nakarating kaninang alas 5 ng madaling araw. Jay Magdagala, Radyo Pilipinas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay. Balikan natin ang ibang balita. Tuloy natin ito. Ghost student. Naku, mga multong estudyante sa voucher daw po na program ng DepEd. Pinaimbestigahan na ni Senador Jingo Estrada. Naloko na. Kailan ba nag-umpisa ito? Siyempre, nung panahon ito ngayon, ni Senador Angara, Secretary Angara, wala pa. Na-discover lang. Sino ba ang pinalitan? Mai-impeach talaga. No? Bago na naman ito. Buti lang at yung article impeachment ay nandun na sa Senado. Kung ito'y nabulgar before yung sa Congress dumating yung complaint, malamang nadagdagan yung article of impeachment. Abay, bakit mayroong student? Multo na estudyante, ginagastusan, wala namang nag-aaral pala. Yan ang dating nun eh. Magkano? Sana ho malaman, Secretary Angara, sir, paki-explain po niya dahil people's money naman ito. Pera na naman ng taong bayan. Sino ito nasa likod, nagpalusot nito? Ginagastusan ng mamamayang Pilipino, pero wala naman palang estudyante. Sino ang nagbulsa? Sino naman ang kumita rito? Naku talaga naman, dapat talagang managot sa batas. No one is above the law. Philippine National Police, iniulat daw po ang pagbaba ng antas ng mga naitatalang krimen sa bansa sa mahigit 26% ngayong taon 2025. Batay kasi sa datos ng PNP mula January 1 hanggang February 14, bumaba ng 3,528 ang mga naitala lamang anya sa focus crime at tinatawag na mga robbery, theft, murder, homicide, rape, physical injury, gayon din anya ang carnapping at motorsiklo at mga iba pang sasakyan. Ganon. Mas mababa ito anya kumpara sa naitala na 4,817 sa kaso ng kaparehong panahon noong taong 2024. Kung saan nga po pinakamalaki ay bumaba rin ang kaso ng rape na nasa 50.6% lamang, katumbas ng 23 na kaso. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, bagamat madalas anyang maitampok ang ilang krimen sa social media, malaki naman anya ang naging papel nito sa impormasyon, sa investigasyon, paglutas ng mga kaso, pagbibigay ng katarungan sa mga nagiging biktima. Ibig sabihin, kung ano man yung lumalabas, nabibigyan naman po ng development or resolution ng mga kaso. Ayan, sana all, sana tuloy-tuloy. Katahimikan, kapayapaan, uunlad ang bayan. Katahimikan, kapayapaan, maraming mga dayuhang negosyante at mga turista ang papasok, di ba? Dahil yan ang policy ng ating gobyerno. Welcome ang lahat ng sektor. Kinakaibigan ang mga foreign investor at iba't iba pang mga counterpart ng ating Pangulo. Okay? Sandali. Nandito na pala si Undersecretary Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council. Ayan, Good morning,
Yosek, magandang umaga po. Good morning, Undersecretary. Undersecretary Lopez. Aha. Hello? Yeah. Yeah. Good morning, Secretary. Good morning, Yosek. Good morning. Narinig niyo ako? Okay lang po. At si Mike Abi na po ito. Live na po tayo. Batay po sa impormasyon ninyong natanggap, gaano kalapit daw po yung kadelikado, yun pong nangyaring paglipad ng Chinese helicopter doon sa aircraft ng BIPAR, dyan sa may Zambales area nung isang araw. Yosek? Yeah, bigyan ko lang kayo ng background, no. Ito yung ating BFAR aircraft ay ginagawa nila yung kanilang routine maritime domain awareness patrol. One of the reasons ay para, of course, makita kung ano yung meron doon sa ating kalawakang karagatan. Dinedetermine nila kung nasaan yung ating mga mangingisda para pagdating doon sa kanilang routine resupply, binibigyan ng pagkain, tubig at krudo ang ating mga isda. So, lumipad sila. So, yung habang sila ay nasa himpapawid ng Baho de Masinloc, napansin nila na merong natiktikan sila ng naval helicopter ng China at lumapit ito hanggang sa 3 meters sa ibabaw ng eroplano. Nga po, eto, habang kayo ay nagkukwento, nakikita namin dito yung video, talagang napakalapit, napakadelikado po nito First time na mangyari ito. Tsaka hindi ito biro dahil mukhang pag-aari ng People's Liberation Army itong chopper na ito. So hindi na ito Coast Guard. Di ba? Tama ba, Yosek? Oo, tama yan. Ano yan? Helicopter yan na nanggaling doon sa Chinese Navy vessel na nandyan din sa paligid ng Baho de Masinloc. At tama ka, ito ay delikado dahil at 3 meters, wala nang room for error or room for maneuver ang piloto. Kung magkamali man ang piloto, either piloto ng China o piloto natin, or magkaroon ng tinatawag na mga air turbulence o air pockets sa ere, ay pwedeng magkaroon ng danger of collision. So, ganon, impact nga doon yung sa safety norm o standards na itinalaga ng International Civil Aviation Organization. Pag ikaw ay nasa taas, dapat a minimum distance of 1,000 feet ang dapat ino-observe. Kung sa gilid naman, dapat 2 kilometers pa nga So, yung ginawa nila, 3 meters. So, ito talaga ay napaka-delikado, napaka-unprofessional, napaka-reckless. At dahil dyan, nakita na ito ng buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino, at kinukundi na itong nangyari. Hindi ko naman ginagatungan kayo at ang ating gobyerno, tanong lang ito ba hindi pa rin may tuturing na act of war ang ginagawa ng China sa Pilipinas? Ay, hindi naman sa good. standards. So more on more on aerial safety dahil actually yung nakikita namin na yan, ito yung part na tinatawag nating incremental coercion na ginagawa ng mga China. So pag hindi tayo papalag ay gagawin nila ito palagi. Pero ang ginagawa naman natin ayon sa instruction ng ating presidente na we will do peaceful means to address disputes and we will maximize the diplomatic channels and mechanisms. So with that, ang talagang pinaka-armas natin dito ay mag-file tayo ng strong diplomatic protest para may record, para mag-document na itong mga illegal na ginagawa ng China ay hindi natin pinahihintulutan at nire-report natin. So malinaw po itong nakikita ng buong mundo na intentional, planado or sinadya. So hindi ito pwedeng sabihing aksidente or nataon lang. Talagang sinadya kasi bumalik pa Kitang-kita doon sa video, hindi lang isang beses. Bumalik, imikot-ikot hanggang sa halos pumatong na doon sa ating aircraft. Diba? Nakita nyo ba yung ganong sitwasyon? Tama yun. Intentional. Tama yun, no? Actually,
dalawang beses na lumapit yan. Yung una, lumapit sila mga around 300 feet yun, no, sa ibabaw. Tapos lumayo sila na konti and then lumapit sila this time 3 meters na, almost 100 almost 10 feet. So ang problema kasi noon, alam mo, 'di ba, ang helicopter malakas ang baklas noon, 'di ba, yung tinatawag nilang rotor wash. Ito yung pwedeng magpadisgrasya doon sa ating eroplano. In fact, sabi nga ng piloto ng BFAR, naramdaman nila na yung kanilang kaliwang pakpak ay medyo nag-tilt, no? Nag-tilt pababa. So dahil naman sa skill ng ating mga piloto, ay i-maneuver kaagad nila. So yun naman ang ganda doon. Delikado. Kaya ang hirap naman kung sakali man na-disgrasya, sino magre-report na nag-disgrasya sila? Sino magdo-document na yung ginawa ng China? Kasi pag na gano'n, pwede nilang i-deny na hindi sila gumawa nun. So, Sila nga. talaga napaka-delikado, napaka-unprofessional, napaka-reckless yung ginawa nila. Oo. Pero nakakabingi na ang mga diplomatic protest, nakakabingi na ang pagkundina at lahat ng ating galit sa kanila, pero binabaliwala ng China. Wala ba kayong plano dyan sa National Maritime Council na magrekomenda sa Office of the President ng mas kakaibang aksyon ng ating gobyerno? Hindi naman gulo. Kung hindi, itaas sa level, maliban na lang sa diplomatic protest. Ano ho kaya ang pinakamaganda rito? Kasi nananadya na sila. Inuulit ko, intentional, hindi aksidente ito. Yosek. Yeah, tama yun. Yun na sinasabi mo, yung diplomatic protest. Pero yung sinabi ko nga kanina, na yung ating direktibe ng ating Pangulo ay dadaanan natin sa papayapang pamamaraan at diplomatic channels and mechanisms at magle-leverage tayo sa ating mga treaty allies. Actually, ang ginagawa natin ng gobyerno ngayon para to operationalize yung direktiba ng ating presidente ay we are coming up with a multifaceted approach. Pwede sabihin na meron tayong diplomatic initiative. Ito ay ginagawa natin vigorously. Ini-engage natin yung mga embassy para to heighten their awareness kung ano yung ginagawa ng China, yung mga illegal activities, no? So isa yan. At isa pa yung kinakailangan talaga natin na ginagawa naman actually ng ating gobyerno ay palakasin ang ating sandatahang lakas, ang ating Coast Guard, para magkaroon tayo ng mas maraming assets para mapatrolyahan natin ang West Philippine Sea, hindi lang sa dagat, pati na rin doon sa ere. Okay. So that's another one. The other thing is dapat palakasin din natin, actually, nagawa din natin ito, no? Dagdagan natin ang ating capability para to monitor, ang ating surveillance capability, no? Para to monitor, detect, and document lahat ng mga aktibidades ng mga China, illegal activities nila dito sa West Philippine Sea. And another thing ay ini-improve natin ang ating mga infrastructure, ang ating infrastructure development ng ating ports and airports para magkaroon tayo ng mas mabilis na reaction kung sakali man may mangyari either sakuna o search and rescue sa dagat. So that's one. And another thing, yung ginagawa natin na yung transparency initiative. Dito tayo malakas ngayon dahil sa ginagawa natin na documentation, ang pictures, video, na sabi natin kung ano talaga yung nangyari. Ito ay against na sinasabi ng China na puro kasinungalingan. Na sinasabi nila tayo ang gumawa, pero the pictures and the video will tell na sila ang gumawa. No? Katulad ngayon, yung sinasabi, tayo raw yung lumapit sa aeroplano, tayo raw yung gumawa ng mga maneuver para maging anong aeroplano nila. No? So the pictures and the video itself will present na sila yung may kasalanan. Yung dati nga, yung niram tayo ng barko nila, no? Sinasabi nila, tayo raw ang bumangga sa kanila. So, dahil meron tayong documentation, meron tayong pictures, meron tayong video, sinasabi nila natin na yung mga narratiba nila ay puro kasinungalingan. So, these are the things that we are trying to do na short of saying na hindi dapat tayo magpadala ng mga assets, Navy, para maging provoke. Sabi nga ng Presidente, hindi tayo ang gagawa ng mga provocative moves. Okay. Pero
Dahil nga ho, lahat tulad ng sinabi ko, alam na ng buong mundo at hindi lang ng mga Pilipino ang paulit-ulit na ginagawa ng China. At ito siguradong mauulit na naman. Dati, laser lang, tapos meron pang malakas na sound system, may binangga na yung ating mga mangingisda. Ngayon, chopper na ito Hindi pa ba ito ground para magrekomenda kayo sa Office of the President na bilang ipakita natin sa buong mundo na malakas ang ating pagkundina at protesta, baka pansamantalang pwede mo nang pauwiin sa China yung ambassador nila rito bilang bahagi ng protesta. Hindi naman gera yun hindi naman awa yun Kung hindi pagpapakita lang na sobra na, tama na ang kanilang pambabasto sa Pilipinas. Hindi naman siguro masama yung irekomenda ninyo at nasa presidente kung anong gagawin na bahagi ng pagprotesta nga ay irekomendang pauwiin ng China ang kanilang ambassador dito. Ano sa tingin mo, Yosek? Well, yung mga ganong options actually ay nasa kagawaran ng Foreign Affairs yan, no? Pero yung Foreign Affairs actually is of the National Maritime Council, nandun din Secretary of National Defense, nandun yung Department of Justice. So basically, all of these things are being discussed. And yung sinasabi natin pauwiin, of course, may proseso naman yun. Initially, katulad ng ginawa ng ating DFA dati, sinomon nila yung Chinese ambassador. At pinapa-explain bakit ganun ang ginawa. Katulad nung nangyari nung Ginawa G17, na po yun no? Kasi tabi na, Yosek, ginawa na po yun. Wala namang nangyari. Di ba? Ilang beses na ho silang ipinatawag. Ilang beses nang winarningan. So, pasintabi na, hindi naman ako nagmamadali. Kaya lang ho, talagang sobra-sobra na ang ginagawa Pambabastos na ito, walang respeto sa Pilipino, walang respeto sa Philippine law, walang respeto sa Philippine president, walang respeto, lahat-lahat ang ginagawa sa atin ng China. Hindi ho ba? Precisely. Actually, I share your feelings na talagang binabastos tayo. But then again, sabi nga ng ating Pangulo, we are doing all these things in a peaceful manner. And yung sinasabi natin about the embassy, ay turf na ng ng DFA yon. And whatever options of the DFA, actually pinag-uusapan naman yon. So nasa ating Secretary for Foreign Affairs whether kung paano nila ipapasutupan ang gustong mangyari ng ating presidente. Okay. But nonetheless, we would like to assure our countrymen, our Filipino people, na we will not waver. Na kahit anong pambabastos, kahit anong aggressive or coercive approaches na gawin ng China, we will not waver at we will still conduct our own daily routine. Pati yung pagsusuporta sa ating mangingisda ay gagawin pa rin natin. Magdadala pa rin tayo ng pagkain, ng krudo, ng tubig, sa kung saan man sila naroon para humaba ang kanilang fishing activity sa ating area. At sinasabi natin sa kanila na nga, ito ay sovereign rights, karapatan natin. Yes, So dapat mangisda kayo. At nako, Yosek, good luck po sa inyo. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Good morning, sir. Thank you then. Thank you. Mga kaibigan, si Undersecretary Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council. Mga kaibigan, sinasabi ko lang po yun, idea ko lang at aking pinaparating sa kanila. Pero hindi po ibig sabihin ito ay nagkikreate kami rito ng gulo. Hindi po. Sobra lang ho talaga. Di ba may kasabihan tayo, pag puno na ang salop, dapat kinakalos. Pero hindi ibig sabihin yan ay tayo makikipag-away, makikipaggera. Hindi po. Ipakita lang natin sa ibang pamamaraan. Itaas ng bahagya ang level ng protesta. Hindi naman siguro masama yung gagawin na ipakita nating pauwiin yung Chinese ambassador of the Philippines bilang protesta para may pakita natin sa buong mundo na hindi tayo pwedeng lagi na lang kinakalos. Hindi lagi na lang tayong minamalit kasi nga intentional na yung pinakahuling nangyari. Isipin mo kung yun ay nagkasabitan or nagkaroon ng malaking disgrasya, ano mangyayari doon? Tapos papalabasin, tayo ang bumangga. Dahil yung atin, aircraft, ang kanila, chopper lang. Ay sino ba ang lumapit? 2 beses nakita mo naman. Parang tutubing, lumilipad-lipad doon sa ibabaw ng aeroplano. Bawal na bawal po yan. Ay, nako talaga. Anyway, bahala na dyan ang mga kinukulan. Ang atin naman ho ay nararamdaman ko na kasi yung galit at sa damdamin ng taong bayan. Pero relax lang ho tayo. Kaya lang ho, ating pinaparating sa kinaukulan ko ano ang dapat nilang gawin. Kaya nga good luck na lang kung gagawin ba o hindi.
Magbabalik pa ang mga balita. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang Mike Abby Live sa ilang sandali. Balikin na po tayo, 9:39 na po ng umaga ngayong Friday morning sa Pilipinas at this time si Dr. Gwen Pang, Secretary General, Philippine Red Cross. Nako, ito yung napakasipag na mga grupo, ano ha? At makikibalita tayo kung ano ang kanilang mga ginagawa. Although kanina banggitan natin na tuloy-tuloy ang kanilang pagtulong at isalba yung mga nagiging biktima ng dengue or huwag makagat ng lamok na may dengue. Ha? Magandang umaga po ma'am. Good morning po. Welcome po sa Mike Abby Live dito po sa PTV, Radyo Pilipinas at IBC 13 at siyempre yung social media. Good morning po. Yes ma'am. Hello ma'am. Good morning. Good morning. Ayun. Ay, sala. Narinig na po ninyo ako ma'am. Good morning po. Belated Happy Valentine's. Good morning. Magandang umaga po. Ayan. So pakibanggit naman po ninyo sa ating mga nanonood, nakikinig, hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang mga ginawa ng Red Cross bilang pagtugon at pagtulong sa mga mayroong outbreak na kasi ng dengue na problema ng ating mga mamamayan, Opo. especially dito sa Metro Manila. Paano po? Opo, actually simula po last year talaga pong tumataas yung numero ng mga cases natin sa dengue, no? Madami pong napansin po namin ang kakaiba na dahil madami po ang humihingi ng dugo sa atin. Yan po ay normally ang hinihingi po ay platelet mula po sa iba't ibang hospital. So nung tinignan po namin ang mga kaso, ito po ay dengue. So agad-agaran, since every year naman ito nangyayari, ang Philippine Red Cross ay nakatutok at nakamonitor at meron po tayong ini-implement na BEAT program, BEAT Dengue program. Ang BEAT po ay BEAT, no? Labanan natin ang dengue. Yan po ang BEAT Dengue program. Yung BEAT Dengue program po natin, number 1, yung B sa BEAT ay kailangan po break the breeding sites. Sirain po natin, no, ang mga pugaran ng mga lamok na nasanhi ng dengue. So, yan yung ating campaign, no? Kailangan panatiliing malinis ang ating kapaligiran, lalong-lalo na ang mga kapaligiran ng Philippine Red Cross. Aha. And then number 2, Okay. education po. Dapat po na-educate natin ang mga tao sa mga iba't ibang mga sanhi at saka iba't ibang mga simptomas ng dengue para mas early, mas maaga natin malaman na ito ay posibleng dengue, magpa-doktor na, magpatingin na para maagapan ang mga pagiging seryoso nitong kaso na to. Dahil pag hindi ito naagapan ay maaari itong mapunta sa stage 3 na ito po ay yung dengue hemorrhagic fever na kung saan ay pwede na po yan magkaroon ng pagdudugo ng mga gilagid, na mga pagpapasa dahil pumupot na po ang Naku, naputol. Ang ganda na sinasabi ni Gwen Pang ng Red Cross. Itatanong ko sana kung ano yung mga lugar na identify na nila. Sana makabalik, Kasi maganda sinasabi, prevention. Paanong pag-iingat? Paanong gagawin? Nandun na tayo. So ngayon, gusto kong malaman, anong lugar ba ang identify maliban sa Quezon City, sa Metro Manila, na meron ng outbreak o merong matinding problema, cases nga po ng dengue? Ay naputol bigla, sayang, sana makabalik. So si Gwen Pang, Secretary General ng Red Cross, napakaganda ito, yung non-government organization, pero mukhang active na active sila. Sana all. Sana din ang mga local executive mula barangay, chairman, kagawad, diretso hanggang sa mga mayor dito sa Metro Manila, ay dapat mas palakasin pa ang coordination at kampanya tungkol dito. Total, hindi problema ang pera. Ang yayaman ng mga city, government, dito sa Metro Manila, nagbibilang ng mga daan-daang bilyon ang asset at pera ng mga mayor dito sa Metro Manila sa kanilang mga nasasakupan. So, sana gumastos kayo ng pera. Paglaanan nyo ito, buhay na nakataya. Okay na? Okay na si Secretary. Ma'am, naputol kayong bahagya Gusto ko malaman,
Secretary Gwen Pang, ang ano po, identify na ba nyo anong mga lugar ito sa Metro Manila ang meron ng outbreak or may problema talaga tayo sa dengue ito? Ma'am. Ano, po ng iba't ibang mga komunidad, ano pong mga simptomas ng dengue, assist tayo sa mga pasyenteng nangailangan ng dugo at nagkakailangan ng ambulansya. At saka tinutukoy po natin anong mga lugar na merong dengue hotspot para doon po yung ating concentration. Yan po yung mga ginagawa natin ngayon, no? At saka tuloy-tuloy po ang aming mga blood drive para po lahat po nangailangan ng dugo ay mabibigyan po natin ng dugo. Okay. Naputol lang yung pagpasok mong bandang hol, napuputol-putol. Paki-identify naman kung meron kayong record, anong mga lugar sa Mega Manila ang meron ng outbreak or problema dito sa dengue natin. Ma'am. Ayan ang problema. Pati linya natin, nade-dengue. Pinagtulungan ng lamok yung aming linya, napuputol. Paano ba ito? Lumalala araw-araw eh. Sana araw-araw nag-i-improve. Nangyayari, araw-araw yata lumalala eh. Ano nangyayari? What happened? Saan ba ang problema nito? Saan ang problema niya? Communication? Dito sa atin o sa kanila? Sa signal. Oo. Baka sakay ng chopper si ma'am. Ma'am, pwede ka bang bumaba muna? Kasi mahalaga yung ating pinag-uusapan eh. 9:45 po ng umaga para tayong nasa talipapan nito. Pambirang buhay ito, ha? People's Television, ha? Pambansang TV. Pero bakit ganyan ang dating ng mga... pero hindi namin kasalanan yun. Wala kaming control. Ako, lalo na. Wala po akong control sa mga nangyayari yan. Hindi ko naman gusto yan eh. Ako, professional ako magtrabaho. Gusto ko tuloy-tuloy. Hanggat oras ko, gagawin ko ang trabaho ko. I know my job. Yan po ang totoo. Pero wala akong magawa, hindi ko control yung mga ganyan. Sumampa na sa 2,127 ang kabuang bilang ho ng tinamaan ng dengue sa Quezon City. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Ibig sabihin, ito yung mga samahan ng mga doktor. Health, madalit sabi, shortcut na paliwanag, Health Department ng Quezon City. Naharapaan niya ito ng naranasang dengue outbreak sa lungsod. Mula naman Enero hanggang February 19, ay nasa 11 na po ang naitalang nasawi. 11 na namatay, grabe, dahil sa dengue. Samantalang hinihimok po ng Department of Health, national na ito, ang publiko na agad magpakonsulta kung may mga sintomas ng sakit na dengue, kabilang na dito ang mataas na lagnat na kadalasang tumatagal ng 3 araw at pananakit ng ulo. Ayan na ang sintomas. Pagka nilagnat ng 3 araw, sumasakit ng ulo, abay takbo na sa ospital. Health center, huwag niyong ibaliwala, sipon lang ito, o napagod lang ako siguro, or over fatigue, something, mga ganon. Naku, huwag. Buhay po nakataya. 11 yung namatay eh. Ibig sabihin, nakakamatay talaga. PhilHealth merong benefits package daw po para ho sa mga hospitalization sa mga dengue patient. At serve cases. Makukover daw ito sa gastusin hanggang magkaano. Ito, pera na ito. 47,000 hanggang 19,500 naman sa mild dengue cases. Ayan. Ayan, may pera na may tutulong. Pero tulong lang, hindi sinasabing totally babayaran lahat. Hindi po, tulong lang yan. Baka sabihin, di bali ako makagat, tutulungan naman ako ng PhilHealth. Maling katuwiran po yun. Kung hindi umabot yung tulong, mamatay ka, di delikado. Tulong lang yan, ayuda lang. So huwag kayong aasa masyado ron. Pero mas maganda ay prevention. Mag-ingat tayo, maglinis ng kapaligiran, maglinis sa loob at labas ng bahay. Kahit nasa bahay may lamok, lalo na ho kung medyo kulang sa linis ang inyong kapaligiran. Maging sa opisina, lalo na sa kotse maraming lamok. Kasi pagbukas mo ng pinto, bisan lamok, una pang pumasok kay sa'yo. Kaya lahat ng lugar, mapanganib ang lamok dahil maliit, madaling sumingit. Hindi katulad ng tao yan, kitang-kita mo, lamok hindi. Natapos na ang negosasyon sa pagitan daw po ng Pilipinas at New Zealand hinggil sa estado ng Visiting Forces Agreement at posibleng niya itong masimulan sa second quarter ng 2025. Maganda nito. Ito ang naging resulta sa final negotiating round na isinagawa sa hybrid discussion daw ho sa pagitan ng mga matataas na opisalis ng dalawang bansa. Ayaw na naman ng China ito. Ayaw na naman ito ibang mga bansa dyan. Ibig sabihin yan, patuloy
na gumagana at napakaganda ng independent foreign policy ni Pangulong Marcos. Yan ang epekto ng independent foreign policy. Kinakaibigan, nakikipagkaibigan tayo sa lahat ng bansa sa mundo. Malaki man o maliit. Ayan. Hindi katulad ng araw, puro away. Sino yon? Bahala na kayo. Alam na ninyo yan. Ay ang ating Pangulong Marcos, iba eh. Pang-international ang dating. National, international. Alam mo, sa totoo lang, ito pasintabi na po sa totoo lang, maraming gustong gawin si Pangulong Marcos eh. Ako, inaamin ko hindi lang umabot sa masa at sa mga kinaukulan yung mga mensahe ng Pangulo. Eh hindi naman pwedeng ako lang ang gumagawa noon. Voluntary ko lang naman ginagawa yan dito sa television at sa aking mga social media platform, yung aking Mike Abby Opinions at aking mga channel. Pero sa iba, kulang eh. Mabuti nga may mga vlogger na voluntary tumutulong sa ating Pangulo. Kung wala, papaano kaya? Kaya pasintabi na po real talk lang. Kayo magagalit sa akin. Dahil ako may malasakit kay Pangulong Marcos, sana naman dagdagan pa. Ulitin ko, sana naman dagdagan pa. Hindi ko sinabing walang ginagawa Sana naman dagdagan pa ng Presidential Communication Office, PCO, ang effort nila para matulungan si Pangulong Marcos. Lalo na sa mga fake news. Kasi kawawa naman ang Pangulo. Ang daming bumubugbog kay Pangulong Marcos, kaliwa kanan na kritiko dyan. Alam kung saan galing na kampo ito. Pero pasintabi na. Yung mga dating mga PCO secretary, hindi nga natin nakita nagsalita sa television Ayaw ko ng pangalanan. Ilan na ba yung naging PCO secretary? Wala pa akong nakitang nanindigan at humarap sa television at ipinagtanggol ng harap-harapan sa mga kritiko ang ating Pangulo. Bakit hindi nyo gawin yon? Bawal ba? Ako nagtatanong lang, huwag kayo magagalit sa akin. Dahil ako po voluntary lang tumutulong kay Pangulong Marcos from day one. Kaya nga ako umalis doon sa aking istasyon pinanggalingan kasi anti-Marcos sila Ay ako pro-Marcos. From day one, voluntary. Gusto kong makita na yung mga taong nakapaligid kay Pangulong Marcos ay talagang nagsasalita at pinaglalaban si Pangulong Marcos kahit anong mangyari. Maliban na lang kung kayo pinagbawalan, hindi ko alam. Pero naghahanap ako. Kaya mabuti na lang po may mga vlogger at merong Mike Abby Live na sinasabi natin ito. Hindi ko binubuhat ng aking sariling bangko. Nagpapakatotoo lang ako. Sana tanggapin yung constructive ito. Huwag kayong magagalit sa akin. Welcome kay News Secretary Jay Ruiz, veteranong broadcaster yan ng ABS-CBN. Sir, boss, sana po ay iba ka kaysa iba. Kasi kailangan po, naaawa na ako sa ating Pangulo. Binabalatan ng buhay ng mga kritiko, wala man na nagtatanggol sa kanya May mga dating PCO secretary, lagi lang nasa likod ng kamera. Kailangan nasa harap kayo ng kamera. Kayo ang magdepensa sa ating Pangulo. Kayo ang kaya nga, Presidential Communication Office Kayo ang magtatanggol sana. Pero hindi ko naramdaman yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagpapakatotoo lang ako dahil ayaw ko ng bulahan. Ayaw ko ng takipan. Gusto ko katotohanan dahil ang market natin ay taong bayan. People's Television. Pag-aari ito ng mamamayang Pilipino. Kaya ating sabihin ang totoo. Mawalang galang na po. Inuulit ko dagdagan ninyo ang effort nyo. Hindi ko sinabing wala kayong ginagawa. Baka kulang. Dagdagan pa ninyo. Kaya doon sa incoming secretary, Sir, good luck. Sana iba ka. Ulitin ko, kaysa iba. Tuloy ang ating mga balita at tiniyak umano ng Kamara na nasunod ang lahat ng constitutional requirements ng inahain daw po na ipinadala sa Senado ang Article of Impeachment. Ito ang iginiit ni House Secretary General Reggie Velasco. Sagot ito sa mga petisyong inihain sa Korte Suprema na kinukwestiyon ng validity at constitutional ng reklamo at ang pagpapahinto ng impeachment trial. Naniniwala naman umano ang House Prosecutors Team, Congressman Jinky Luistro, yung aking kababayan, na wala anyang sapat na basihan ang Korte Suprema para mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa impeachment. Iginiit niya na nakasunod sa proseso ang patakaran ang ginawaan niyang verification ng reklamo. Umaasa umano ito na may isip na rin ng Vice Presidente na magandaan niyang pagkakataon ang impeachment trial para makapagpaliwanag ukol sa mga aligasyon laban sa kanya. 7 article of impeachment yan. Tama naman yan. Okay? Si Jinky Luistro po yan.
ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas. Okay? Wala na tayong oras. Happy weekend. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Pero pag nagalit kayo sa akin, problema nyo yan. Hindi ako nagagalit sa inyo. Nagpapakatotoo lang tayo. Samantala, abangan mamaya, Bagong Pilipinas, Chairman at saka CEO Alejandro Tinco ng PAGCOR. Uy, taga-PAGCOR pala ang bisita. Aalamin daw kung anong ginawa sa 2024, ano ang gagawin sa ngayong taong ito, 2025. At ang hihimay dyan ay si Weng Hidalgo, Joey Villarama. Mamayang alas 12:30 ng tanghali. Ito sa PTV4. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo muli dito sa PTV4. Makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po!